So ayun yung ikinatalo neto ni Epson. Pero ang pinaka-importante kasi dito kay Epson, malinaw yung print niya at pwede kayong mag-pigment ink. Yun lang talaga naman yung nakikita kong pinaka-advantage neto ni Epson. At isa pa, mura yung kanyang mga at wala siyang etong model na to, wala siyang maintenance box. Kasi yung maintenance box, another gastos yan. So eto yung mga specs din nila sa optical resolution, yung sa scan. So medyo nakita ko na yan. So talagang lamang na lamang si Epson pagdating sa mga output. Eto lang talaga ang pinaka-advantage talaga ni Canon, yung kaya niyang mag-feed ng makapal at yung meron siyang hybrid capability na pigment ink yung kanyang black. So mga tropa, eto additional information na lang tungkol nga dito sa Epson and then Canon printers. Meron akong subscribers na nag-message dito sa aking page. Hindi ko na makita yung conversation namin. Medyo napatungan na mga ilang buwan na din kasing nakalipas. Sabi niya sa akin, Canon user daw talaga siya. And then never daw niyang na-experience na mag-pigment ink. At kaya siya nag-message sa akin ay nagpapatulong siya kung anong printer daw yung maganda para sa pigment ink. So dahil nga sobrang tagal na nga niyang user ng Canon, na itanong ko na din sa kanya kung ilang print bago siya nagpalit ng cartridge. Yung cartridge, ayan yung equivalent niya nung printer head kay Epson. So ayun, ang tagal namin nagkwentuhan dahil ang kanyang printer, meron siyang Canon G1010 at G2020. Tapos nakakalimutan ko yung isa pang model nung binanggit niya sa akin. Parang 4000 series ata yun. Yung medyo may mahal-mahal na presyo ni Canon. Pero hindi ko talaga makalimutan yung model na G1010 at G2020. Ayan daw kasi yung lagi niyang gamit. So mabalik na nga tayo dun sa ilang print bago magpalit ng cartridge. So sabi niya sa akin, yung kanyang Canon G1010, parang naalala ko doon 14,000 na prints. And then dun sa G2020 niya, 16,000 na prints bago siya nagpalit ng cartridge. Yung cartridge, ayan nga yung printer head. Dahil sa Canon, napakadali lang palitan ng printer head nila. Although may kamahalan, parang mga 1,000 din yung cartridge na yon. At take note, dalawa yung cartridge ng Canon. Iba yung black, iba yung CMY. So, isi-share ko naman yung sa paggamit ko ng Epson kung kailan ako nagpalit ng printer head. So, to tell you honestly, hindi pa ako nakakapagpalit ng printer head ng Epson. So, ano na nga ba yung pinakamataas kong na-experience na print out? So, yung dati kong printer, talagang ratratan yun. Hindi ko maalala kung mga around 30 or 60,000 na yung print nun. Pero, nararamdaman ko na magpapalit na ako ng printer nun. So, ibinenta ko na yon. And then yung nakaraan kong printer, yung Epson 3110, around 17,000 or 20,000 na yon, binenta ko na din. Napakaganda pa ng print. 20,000 na yung total na print nun. Yung Epson 3110 ko, siguro mga 4 years na sa akin yun. Pero talagang maganda pa yung print niya. Pero yung dati ko, yung pangratratan talaga, umabot siya ng mga 50 to 60. Medyo pangit na yung standard print niya. So, palitin na yun kaya dinispatch ako na. So, ayun, sana nakadagdag ng tulong etong information na to. Yung Canon, mga around 14 or 16, magpapalit ka na ng cartridge. Comment down below kung user kayo ng Canon, kung ilang print out bago kayo nagpalit ng cartridge or yung tinatawag nga na printer head. Eto kasi si Canon, meron siyang nakalagay dito, duty cycle. Hindi ko alam kung anong meaning nito or kung para saan to, or kung na-reach mo yung 3,000 a month na total prints ay magpapalit ka ng cartridge, or eto ba ay para sa reset function ng printer. Bakit kasi may nakalagay na 3,000 page per month, or ano to, required na 3,000 page ang maiprint mo kada buwan or ganon, no? So comment down below nga mga tropa, no? Tulungan lang din tayo. So dito makikita natin yung presyo ng ink neto ni 3730. So 500 yung black na hybrid. Ito yung pigment ink nga. And then yellow 400. Parang 400 na lahat yung tatlo. So parang tumatakbong siguro mga 400, 400, 400. Siguro mga 17 plus. 1,800 mga ganun naglalaro yung isang set ng ink neto ni Canon. So ayun, may kamahalan talaga. At
kung medyo sobrang mura mo binibenta yung mga project mo dyan sa inyong mga printing business, talagang malulugi ka. Dahil yung mga makikita nyo dito, yung mga yield or yung mga estimated ng number of pages na makikita nyo dito, 7,000, 5,000, 6,000, hindi yan nasusunod mga tropa. Estimate lang yan. Iba talaga yung actual na mapiprint ninyo. Maaring hindi kayo umabot na 7,000, nakakapag-print pa lang kayo ng mga 4,000, medyo nauubos-ubos na, no? Iba kasi talaga yung ink na nagagastos kung iba-ibang mga design, kung ano yung mga piniprint nyo. So ito nga yung sinasabi ko sa inyo na maintenance box ni Canon na kapag once na napuno to, papalitan nyo to. Hindi ko alam kung nalalabahan to or kung anong technique dito para hindi kayo magpalit ng maintenance box nga na ito ni Canon. So ayan, so kung ako talaga papapiliin para sa printing business, no, ako dahil hindi naman ako nagpiprint masyado ng mga makakapal na media, so I would go for Epson 3250 dahil mas unang-una makakatipid ako ng ink kung pigment ink yung gagamitin ko, dahil magkakano lang naman yung mga pigment ink, 100, 120, 150. Pero kung gusto nyong mag-dye ink dyan sa Epson printers natin, murang-mura lang din naman yun, parang 375 or 200. Eto, no, sa mismong Epson, ayan, kung makikita nyo, wala pang 300 bawat isang kulay. So 3, 6, 9, 12. So kulang-kulang 1,100 or something lang kung ikukumpara mo dun kay Canon. Nagagastos ka ng 1,800 yung original talaga. So sinasabi ko nga sa inyo, may mga content creator na nakakabili daw ng murang ink ng mga ganitong printer. So konting isip-isip lang, no, too good to be true kung mura yung nabibili mo, no. Syempre nasa inyo na yan, discretion nyo na yan kung gagamit kayo ng kunyaring original na nabibili nyo dyan, kasi sobrang daming nagbibenta dito sa online na original daw yung kanilang mga ink ng Canon, pero kung marunong kang tumingin, peki pala yung nabibili mo. So nasa inyo na yun, di ba? Too good to be true lang, di ba? Ibig ko sabihin, dito nga mismo sa Canon flagship ay 500 yung mga ink na to, tas makakabili ka ng mga tig 200, 300, di ba? Mag-isip-isip kayo, malamang peki yun. Ano pa bang pwede nating maipakita sa inyo? Ayun, siguro dito na natin tatapusin yung video natin, at sana kahit papano nagulo ko yung isip ninyo kung bibili kayo ng 3730. Konting mabilis na recap, ito talaga yung pinaka-short na paliwanag dyan. Kung magi-stay ka lang ng dyeing at fanatic ka ng Canon at ayaw mo ng Epson, edi eto bilihin mo 3730. Kung wala kang pakialam sa presyo ng ink, marami kang pambili ng maintenance box, at gagamit ka ng mga makakapal na media. Pero kung talagang matipid ka, gagamit ka ng pigment ink dahil gusto mo yung output ng print ng pigment ink, yung talagang pwede pang outdoor, mura pa, at walang maintenance box, at hindi ka naman gagamit ng mga makakapal na media, na mga photo paper, syempre Epson. Yun lang talaga yung pinaka-short na paliwanag dito para sa'yo, Mark Andrew, kung okay yung Canon PIXMA 3730. So ayun lang, like, share, and subscribe. At inuulit ko, huwag magpapauto kay Idol Rapi. Bye-bye. Chill lang, relax, ngiti. Chill lang, relax, ngiti, ngiti, ngiti. Chill lang, relax, ngiti. Kahit buhay di ganong kadali. Purchase your tracks today. Chill lang, relax, ngiti.